Sa December 11, ang magiging unang laban ng Barangay Ginebra ngayong komperensya. At kontra yan sa NLEX Road Warriors. At para sa Gin Kings ay may mga bagong muka at may mga nasa injury list pa ang koponan na ito. Kaya talagang magbabago ang starting unit ng koponan na ito. At least in the start ng mga first games ng kanilang koponan ngayong komperensya. At simulan na nga natin yan sa kanilang uno o yung kanilang point guard na si Scottie Thompson. Malamang sa malamang ay siya pa nga rin ang kanilang starting point guard. Lalo na't sanay na naman sa posisyon na ito si Scottie Thompson na even nga sa Gilas Pilipinas ay siya na rin ang nagiging uno ng koponan at talagang ang nagtitimo ng kanilang opensa. Pagdating naman sa shooting guard ay walang iba kung hindi ang bagong ka-backup court duo ni Scottie, etong si Stephen Holt, na so far ay paganda pa nga ng paganda ang inilalaro sa Barangay Ginebra. Tamang-tama ang naging desisyon dahil mala Stanley Pringle din ito, isang elite scorer na mas bata nga lamang. Sa tres naman o sa small forward ay syempre ang kanilang import na si JB, Justin Brownlee. At wala naman na sigurong question kung bakit siya ang kanilang starting small forward. Lalo na't sa 4 ay may maaasahan na bagong-bago na isang Troy Rosario. Isang veterano din, athletic at versatile pa. Maasahan din both in the offensive and the offensive end. Si Jamie Malonzo sana dyan. Kaso nga lamang, due to his injury, si Troy Rosario muna ang kukuha sa pwesto na yan. Samantala, pagdating naman sa 5 ay itong si Japet Aguilar. Bagamat may edad, pero walang duda, lalo na sa PBA, very dominant force pa rin talaga ang manlalarong ito, lalo na inside the paint. At ang kanyang main weapon ay yung kanyang athleticism, yung kanyang pagiging high leaper, at yung kanyang leadership on the court. Kaya nga rin sa Gilas Pilipinas, siya rin ang kanilang team captain. Sa kabilang balita naman tayo, nasabi at nabanggit ko nga kanina ang pangalan ni Jamie Malonzo bilang starting power forward sana ng Barangay Ginebra. Kaso nga lang, due to his injury, malabo-labo pang mangyari yan. Kaya naman si Troy muna ang pansamantalang hahalili sa kanyang pwesto. Samantala, kamusta naman ba itong injury ni Jamie Malonzo? Well, ayon sa mga reports, malabo-labo pa talaga na makapaglaro itong si Jamie Malonzo at the start of the conference. Bagamat may posibilidad na siya'y makahabol. Pero earliest na is by the end games ng elimination rounds or by the start pa ng playoffs. Or worst, by next season na talaga na makapaglaro itong nasabing manlalaro. Malaking impact talaga ang pagkakawalang pansamantalang ito ni Malonzo sa rotation ni Coach Tim Cone. Yung hustle, depensa at overall offensive skill na meron itong si Malonzo ay talagang one of a kind kahit pa sa isang stack na roster na tulad ng Ginebra. All-around player kasi itong si Jamie. Versatile, athletic at talagang mabilis. Maasahan both sa offense and defense at higit sa lahat 6'6", 6'7" that can play both small forward and power forward. Sa PBA kapag ganyan ang height, sentro ang laruan. Samantala, malaki talaga ang role ni Jamie Malonzo dito sa Barangay Ginebra. No wonder na talagang nanghinayang itong si Coach Tim Cone sa kanyang pagkakawala, hindi lamang sa rotation niya sa Ginebra, kundi also with Gilas Pilipinas.